Pasintabi po sa mga naghahaponan dahil sensitibo po ang susunod naming iulat. Nilinaw ng Taipei Economic and Cultural Office na hindi Taiwanese national kundi isang Chinese national ang isa sa mga sospek sa brutal na pagpatay sa isang lalaking chinapchap at itinapon sa Maynila at peke rin umano ang hawak niyang pasaporte. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Pinabulaanan ng Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO ang lumabas na ulat na Taiwanese national ang suspect sa pag-chop-chop sa isang Chinese-looking na lalaki na inilagay sa drum saka itinapon sa Maynila. Ayon sa TECO, Chinese national ang suspect at hindi Taiwanese. Lumalabas na forged o peneke di umano ang Taiwanese passport ng suspect. Bigo din ang suspect na magpakita ng lehitimong Taiwan National Identification Number. Bukod dito, ay umamin din ang suspect na siya ay isang Chinese national at nakuha niya ang kanyang Taiwanese passport sa pamamagitan ng Telegram. Tiniyak ng TECO na nakatutok sila sa usaping may kinalaman sa transnational crimes. May nagpunta na rin sa NCRPO para i-report na peke ang pasaporte na nakuha mula sa suspect. In-advise po sila ni COP na they put into writing kung ano man po yung kanilang sinasabi na fake daw po yun para po maging formal yung kanilang sinasabi regarding dun sa hawak na passport. And also pinapa-verify na rin po namin sa kanila kung talaga pong forged or fake po yung passport para po meron kaming basihan tungkol po dun sa sinabi nila na hindi po tunay or fake po yung hawak na passport at na-present po ng ating suspect. Sabi pa ng NCRPO na ang girlfriend daw ng suspect ang nagsabi sa nationality nito. Yung girlfriend din po ang nag-present nung passport nitong ating suspect. Hindi pa po kasi natin matanong ng masinsinan itong ating suspect since wala pa po siyang counsel kaya hindi po natin siya gaanong mausisa. Batay naman sa investigasyon, nag-inuman umano muna ang suspect at ang biktima bago ang insidente. Sa kalagitnaan ng inuman, nagkasingilan ng utang ang dalawa hanggang sa nasaksak nito ang biktima. Inaalam po namin niya kung bakit after niya saksakin kasi nung nasaksak niya, napatay po niya yung ating victim. So hindi po natin ngayon matanong sa kanya kung bakit kailangan pa niyang chop-chopin since nasaksak na niya yung ating suspect at yung ating victim since napatay na niya nung nasaksak niya. So yun po yung isa pa nating inaalam bakit kailangan pa po niyang i-chop-chop at ipa-dispose po sa ganoong paraan. Naharap na sa kasong murder ang suspect. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.